Welcome back sa ating channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga iba't ibang misteryong pagkawala ng mga eroplano, barko at mga tao sa Devil's Triangle o mas kilala sa tawag na Bermuda Triangle. Ano ba ang kahindik-hindik na paliwanag kung bakit nangyayari ang mga misteryong ito? Bago natin umpisa ng kwentuhan natin, kung bago ka pa lang sa channel na ito, nag-upload ako ng 3 kwento sa loob ng 1 linggo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, isubscribe mo na yan para lagi kang updated sa mga kwentuhan natin. Noong March 1918, sa bansang Brazil, ang USS Cyclops Navy ship ay nakatakdang maglayag papuntang Baltimore, USA. Ang USS Cyclops ang isa sa pinakamalaking Navy fuel ships noong mga panahon na yun. Ang sukat niya ay 550 feet. Ito ay may sakay na 309 crew members at may kargang 10 toneladang manganese ore. Para mas mapabilis ang kanilang paglalayag, sila ay dadaan sa tinatawag na Bermuda Region. Noong mga oras na yun, ang panahon ay napakaganda. Maliwanag ang kalangitan at tirik na tirik ang araw. Walang senyales na magkakaroon ng bagyo o kung ano pa man na magpapasama sa panahon. Kaya ito ang magandang pagkakataon ng kanilang paglalayag. Nung umalis na sila sa Brazil, nakapag-send pa ito ng message, "Weather fair, all well." Pero nung ika-9 na araw na ng paglalakbay nila, hindi na sila makontak. Wala man lang nagpadala ng emergency call o ang tinatawag nilang distress call kung may hindi bang magandang nangyari sa kanila. Simula nung araw na yon, hindi na muli natagpuan ang USS Cyclops. Nagkandak agad ng search and rescue operation kung saan sila naglayag. Pero kahit debris ng barko ay walang nakita. May mga teorya na nabuo na baka daw pinasabog ng German submarine ang USS Cyclops dahil noong mga oras na yon ay may nagaganap na gera. Pero wala nagpapatunay nito dahil kung pinasabog ang USS Cyclops, sana may naiwang mga debris dahil sa napakalaking barko neto. Pero kahit maliit na debris ay wala silang nakita. Sumisid na ang mga professional divers pero wala talaga sila nakita. Ilang taon nila ginawa ang paghahanap hanggang sa sumuko na lang sila. Mula noon, isang misteryo ang pagkawala ng USS Cyclops sa Bermuda Region. 102 years na nakalipas. Simula nung nawala ang USS Cyclops, isa pa rin misteryo at malaking katanungan kung ano ba talaga ang nangyari sa USS Cyclops. Noong December 4, 1970 naman, may isang eroplano na nakatakdang dumaan sa Bermuda Region. Ang eroplano ay isang Beechcraft Bonanza. Ang nakasakay dito ay si Pilot Bruce Gernon. Kasama niya kanyang 2 pasahero, ang kanyang tatay at ang kanyang business partner. Sila ay nagmula sa Andros Island, sa bansang Bahamas. Papunta sila sa northwest sa may Florida coast. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagpalipad ng eroplano si Bruce. Pero sa pagkakataong ito, ang pagpapalipad ng eroplano ay hindi naging typical o madaling gawain sa kanya. Ang biyahe kasi nila ay kadalasan tumatagal lamang ng 1 oras at kalahati nang walang nararanasang anumang phenomena o misteryo na maaaring makapagpabagal o makadelay sa biyahe nila. Hindi nila inakala na sa araw na yun ay makakaranas sila ng hindi inaasang pangyayari. Sa pagtaas pa lamang ng eroplano pinapalipad ni Bruce, ay nagsimula na kaagad ang isang hindi maipaliwanag na pangyayari. Sa taas ng 1,000 feet o 300 meters, napansin niya na kaagad ang isang maitim na ulap na patuloy na lumalaki. Pinasok ito ni Bruce nang walang anumang alinlangan at napansin niya na lumalaki pa rin ito sa pagdaan nila. Nakalampas ang eroplano at walang anumang masamang bagay ang naranasan nila. Paglabas sa dulong bahagi ng ulap ay muli sila nakakita na isa pang misteryong ulap. Sa pagkakataong ito, sila ay nasa taas na ng 11,500 feet o 3,500 meters. Ang ulap na ito ay mas malaki sa una. Wala silang choice kundi dumaan sa ulap na yon. Nag-concentrate si Bruce at huminga ng malalim at tuluyan na nilang pinasok ang ulap. Sa pagpasok nila ay napansin nila na napakadilim ng paligid. Napansin din nila ang isang liwanag pero napagtanto nila na hindi ito isang storm cloud at hindi naman umuulan sa paligid. Nagsimula na mag-alala at matakot si Bruce.
biglang may lumabas na mga flashes of light. Ito ay lumilitaw o nagpapakita at pagdaki nawawala na lang bigla. Napagtanto ni Bruce na ito ay hindi ordinaryong lightning dahil sa sobrang liwanag nito at sa lawak ng nararating nito. Dahil bilang isang piloto, ilang beses na rin siya naka-experience ng mga nadadaan ng kidlat. Pero sa nakikita niya ngayon, ibang-iba ito sa mga kidlat na naranasan niya na dati. Kahit kinikilabutan na si Captain Bruce, patuloy pa rin siya sa paglipad na tumagal ng 30 minutes. Pero napansin niya, ang pinasukan nilang ulap ay parang ito din yung ulap kanina. Napansin niya na kakaiba ang lawak ng ulap na ito at nag-iiba na rin ang takbo ng eroplano nila. Sa tansya niya, ang ulap ay may lawak ng 1 milya. Napansin niya na ang ulap ay parang silindrikal ang hugis. Dahil malawak masyado ang itim na ulap, pakiramdam niya na parang walang katapusan ng ulap na ito. At kinakabahan na siya na baka hindi sila makalabas dito. Kinakabahan na din siya dahil nag-iiba na rin ang takbo ng eroplano. Bago pa man tuluyang mawala ng pag-asa, ay muli siya nakakita ng isang liwanag sa dulo ng ulap na mala tunnel. Patuloy lang sa paglipad ng eroplano na tinutungo ang direksyon ng liwanag. 5 minuto ang lumipas, sa wakas ay makakaalis na sila sa malabangungot na karanasang ito. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay muling nakaranas sila ng kakaibang bagay. Ang ulap ay tila bumabalot sa eroplano na para bang gusto na silang lamunin. Ang lahat ng electronic instrument ay nagloloko na rin o nagmamalfunction. Parang yung eroplano ay pinapatakbo ng sino man o na ibang tao, o parang yung eroplano ay lumilipad sa hindi maipaliwanag na current. Lahat ng attempt ay ginawa ni Bruce para ayusin ang paglipad ng eroplano. Pero hindi niya talaga makontrol ito at ang lipad lang nila ay diretso ng pauga-uga. Patuloy lang siya sa paglipad kahit kabado na at pawis na. Determinado siya na makalabas sa nakakatakot na ulap na ito kahit anong mangyari. Ang malatanal na ulap ay patuloy sa paglilitang sukat at tila nabubuo ang vortex. Nauubusan na ng panahon si Bruce at kailangan na nila makalabas sa dimensyon na ito ng mabilis. Ang sunod na 20 minuto ang maituturing bilang isa sa pinaka-intense na pangyayari sa kanyang buhay. Pero bigla nakalabas ang eroplano sa ulap. Napansin ni Bruce na walang bigat ang eroplano sa loob ng 5 segundo bago tuluyang makalabas sa ulap. Nung makalabas na sila, bigla naman nawala ang ulap at patuloy na sa paglipad ng eroplano. Bigla naman umayos ang mga electronic device nila. Agad na kinuha ni Bruce ang radio at kinontak ang ground control. Nais ni Bruce malaman ang eksaktong lokasyon nila. Ngunit sa pagtingin ng dispatcher sa green screen, ay lubang nagtataka siya. Wala kasi sa radar ang eroplano ni Bruce. Para ba naging invisible ang eroplano ni Bruce? Pero ilang segundo ang lumipas, nakita na ground control kung nasan sila. Sinabi ng dispatcher kay Bruce, ng eroplano nila ay nasa Miami airspace na. Dito nagulat si Bruce. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya na nasa Miami na sila. Ang distansya kasi mula sa kanilang pinanggalingan hanggang sa Miami ay 250 miles o 400 kilometers. Ang karaniwang travel time dito ay tumatagal ng 1 hour and 30 minutes. Pero sa pagkakataong ito ay lumipad lamang sila ng 47 minutes. Ang ganitong uri ng eroplano ay maaari lamang lumipad sa bilis na 180 miles per hour o 290 kilometers per hour. Gumamit man tayo ng calculator, ay lalabas pa rin na imposibleng makarating ang eroplano ng ganong kabilis. Maaari nagkamali ang dispatcher, ngunit nung mahawi ang ulap, ay nakita ni Bruce na talagang nasa Miami na sila. Maayos na naglanding ang eroplano sa Miami. Pagbaba nila, sabi niya sa sarili niya, oras na para tuklasin ang misteryo sa totoong nangyari sa itim na ulap na yun. Sinuri agad ni Bruce ang gasolina ng kanilang eroplano. Laking gulat niya dahil konti lamang ang nabawas sa gasolina o hindi man lang nagamit ang fuel na dapat ay malaki na ang nabawas. Hindi siya pwede magkamali. Siya ay isang experience sa piloto. Sa edad na 20 years old ay nakapagpalipad na siya ng eroplano sa loob ng 600 hours. At sobrang sanay na siya sa airspace na kanyang dinaanan na napakaraming beses na. Kaya ang ginawa niya, nagtanong siya at kumonsulta sa mga professor at eksperto para humingi ng posibleng paliwanag sa kanyang naranasan. Ngunit bigo siya makahingi ng paliwanag o posibleng sagot sa totoong nangyari. Dahil dito ay gumawa na lamang siya ng mga teorya at nagsulat siya ng libro.
para dito niya ilagay yung mga naranasan niya at posibleng paliwanag sa mga nangyari. Ayon sa kanya, ang kanya napasok ay isang electronic fog na may kasamang white flashes. Ang iba ay may teorya na responsable ang dark energy sa ganitong phenomena. Ang parehong energy ay responsable sa patuloy na paglawak ng universe. Ang energy na ito ay may kakayahang makapag-curve ng time at space, katulad ng sa black hole. Kaya nakapag-form ito ng malatunnel na hugis. Kaya siguro nakarating na mabilis ang eroplano ni Bruce sa Miami airspace. Ang dark energy ay isa lamang teorya at wala pang formal na pag-aaral patungkol dito. Ayon sa archive, merong 84 sunspot na naitala nung araw na yun at merong malaking solar wind na tumatakbo ng 440 miles per second. Ang ganitong factor daw ay may direktang epekto sa Earth atmosphere. Kaya daw yung mga electronic equipment at radar sa loob ng eroplano ay hindi maayos na gumana o bigla nag-malfunction. Para sa iba, ang electronic fog ay maaring tama. Ang mga weirdong ulap ay nabubuo o talaga nagkakaroon sa ilang mga lugar sa ating mundo. Lalo na sa mga lugar na merong high at low pressure. Ang mga ulap na ito ay sadyang nabubuo sa langit. Maaring ang mga ulap na ito ay nabuo bago pa lamang lumipad ang eroplano ni Bruce. Wala pa rin makapagpaliwanag kung bakit mabilis na nakarating sa Miami ang eroplano ni Bruce. Kayo, anong sa tingin nyo ang nangyari sa eroplano nila Bruce? Totoo kaya ang time vortex? Meron ba kayong alam na paliwanag dito? I-comment nyo naman sa baba nang malaman ko rin. Magkwentuhan na lang ulit tayo sa mga susunod na video natin. Hanggang sa muli!